Yan. Kikita niyo na po? Yes, Pastor. Ayan. Thank you, Med. So sa atin, sa CCM, diba? As Bible-believing disciples, we believe that the Bible is the divine inspired word of God. Ito nasa ating nakalagay dun sa ating wall. Okay? Nakalagay dun sa ating wall dito pag pumasok kayo what we believe in. So it is God's word, it is complete and without error, sabi. And it is authoritative rule for Christian faith and practice. So ito lang yung talagang authority in what we practice. At sa bansa natin, we acknowledge, di ba, every year, every January, meron tayong tinatawag na nagsaselebrate tayo ng Bible Month, the National Bible Month every year. Kaya ang desire ko is for all of us na makita talaga at maintindihan natin na napakahalaga ng Biblia. And I admit na ako ay hindi expert dito, kundi ang ating Panginoong Diyos dahil ito yung kanyang mga salita. Ang akin lang is ma-share sa inyo yung yung mga natutunan ko, na-discover ko. Kasi nga, di ba, sabi sa 2 Timothy, entrusted to reliable men and women na ngayon ay kasama ko sa mga oras na ito upang talaga namang ang salita ng Diyos ay magkaroon ng impact, hindi lang sa buhay natin. Kasi nga, mahalaga. Sir, pwedeng lapit ka ng konti, mahina eh. Okay, ito na lang po. So, magkaroon ng impact sa ating lahat, hindi lang sa buhay natin, kundi sa buhay ng mga tao na nasa paligid natin. At ganun din, sa mga taong pinagkatiwala sa atin. Because we must believe that the Bible can transform us and change us to make us a better sa buhay natin. Make us better sa buhay natin. At yun nga, this book, the Bible is the same God, the Word of God, na nag-create ng heaven and earth, who created us to bless us with this Word na magagamit natin sa pang-araw-araw na buhay. Kaya nga po, starting today, March 14, we have 3 Sundays, 21 and 28 pa, para pag-aralan ang Bible. Ito yung ngayon nga about history, and next Sunday, the Bible reliability, di ba? And next Sunday sa 28, how to use it na mas effective. Okay? Walang masama sa paggamit nyo ngayon, walang mali, kundi mag-share lang ako paano natin ma-maximize yung potential ng Bible sa ating mga small group, sa ating mga ministry, especially yung mga nagtuturo ng Sunday school. Okay. So ngayon, tignan natin. Ayaw mag-forward. Gagawin ko. Ayun. Delay. So lesson 1 about the Bible history. Ano ba ang pinagdaanan? Ano ba ang naging journey ng Biblia? Okay? Pakibasa nga. Sino ba pwedeng magbasa? Ay si Med. Yan. Ate Med, pakibasa nga itong ating nasa screen. Sige po, Pastor. For the word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Hebrews 4:12. Yan. Sabi, di ba? Alive and active. So the word of God is so powerful. Diba? Alive and active. Hindi ito stagnant. Ito ay nag-work even now. Very effective. Very beneficial para sa ating lahat. Parang isang isang sword na double-edged. Italin niya magkabilaan. Even yung soul, kaluluwa, yung spirit and John sa numaro ay kayang-kayang mag-penetrate ng word of God. Kaya nga po maintindihan na natin napakahalaga nitong
Biblia na ito sa bawat isa sa atin. May nagsabi nga, sabi nung nabasa ko, every other book the person reads. Sa bawat libro daw ay binabasa ng tao, but the Bible is the only book that read a person. Nakuha niyo ba? Ang bawat tao ay nagbabasa ng libro, pero ang Biblia lang ang nagbabasa sa tao. Why? Because it tells, di ba, it tells us the origin of life. Ano ba yung panibula ng buhay? Kaya nga makikita natin dito, napaka-concrete, napaka-consistent, at napaka-accurate ng Bible about sa fact ng buhay, katotohanan ng buhay. At sinasabi rin dito na ano ang purpose ng buhay, ano ang buhay mo, bakit ka nabubuhay ngayon, at patuloy kang nabubuhay dahil nakikita natin na ang Biblia talaga ang merong sinasabi ng blueprint. Di ba? Totoo, pinag-aralan na natin ito sa ating post-encounter. Di po ba? Yung mga nag-encounter na pag-aralan about Bible. Kaya nga yung Big Bang Theory na nagsasabi na walang Diyos, na ito ay nangyari lang basta sumabog at nagkaroon ng ganito, nagkaroon ng ganyan, ng explosion and accidental lang lahat nangyari, na pag tayo ay namamatay, babalik din tayo sa alabok na hindi alam ng mga tao. Ito ay galing din naman sa Biblia, that we are, di ba? That we are formed, di ba, in the dust, and we will return from the dust. So, hindi nila alam, galing din naman sa Bible yung sinasabi nila iyon. Pero yun nga, sinasabi nila, hindi talaga, wala talagang nag-create ng mundo. At pag namatay, tapos na. So, if that is the case, di ba, na I am created by accident and everything is by chance, walang purpose ang buhay ko dito sa mundo. Kung yun ang sinasabi nila, dahil nga ayaw nilang saliksikin ng Biblia kung paano nagsimula ang mundo. So, ang buhay ko ay walang purpose. Pero hindi, naniniwala ako na mayroong isang Diyos na nag-ayos ng lahat ng ito upang nang sa ganon ay talagang maintindihan ko kung bakit ako nabubuhay, na ang buhay ko ay punong-puno ng purpose, ng pakay, ng layunin. Kaya nga, meron akong tatlong pinakamalalapit na Bible sa puso ko. Lahat yan malapit sa akin, pero special kasi bakit? Alam niyo kung bakit? Ito yung isa. Nakikita niyo? Hindi pala. Ako. Teka muna. Stop ko muna yung share. Okay? Nakikita niyo po to? Itong Bible ko to? Wala sa mga sagot. Nakikita niyo po? Yes, Pastor. Luma-luma na, no? Ilang taon ito na ito ay dated ng merong dedication. Okay? Dated ito ng April 22, 2012. Alam niyo, nagbigay sa akin ito kung sino? Yung aking pastor, si Pastor Jude at si Pastora Tita. Ito yung Bible ko nung ako ay inordain as pastor. Gamit ko yan, no? At hindi ko pa rin tinatanggal yung dedication. Yan. At pangalawa kong Bible na iwan. Ito, NIV. Yung pangalawa is NLT. Galing din sa pastor ko. Kay Pastor Henry. Hindi ko lang naipasok sa laptop bag. At ayun ay mahal ko rin. At talaga namang bigay din kasi niya nung ako ay inordain as pastor. So, at panghuli, yun nga, yung galing naman sa akin. Yan, yung maliit kong Bible. Nagpunta ako sa PBS. Okay? Ayan, binili ko doon. Nakyutan ako. Pero marami yan doon. Ayan, Bible. So makita natin na talagang
nakakatuwa pag tayo ay naintindihan natin ang Bible. So ngayon, ask ko kayo, ilan sa inyo ang may physical na Bible? As in physical, sa inyong mga bahay, taas ang kamay. Rosa, magpakita ka naman para makita ko yung kamay mo kung tumaas. Ayan. Lahat tayo meron talaga, no? At ilan sa inyo merong yan, si Kuya Romel Sumasta, ilan sa inyo merong Bible app sa inyong mga gadget? Di ba, hindi tayo makumpleto ng basta lang may physical Bible eh. Gusto natin, meron din tayong mga Bible app sa ating tablet, sa ating cellphone, sa ating mga laptop. Pero itatanong ko kayo ulit, kailan natin huling binuksan yung ating Bible? Maliban kanina kasi meron tayong Sunday worship celebration. Kailan tayo huling nagbukas ng ating mga Bible? Diba? Sige nga, Ate Erna. Magsasalita si Ate Erna eh. Ate Erna, kailan ka huling nagbukas ng Bible? Maliban kanina, siyempre, meron tayong worship service. Kagabi po. Ayan, very good. Diba? Si Master kaya, si Master, kailan? Kagabi din. Diba? As totoo, consistent tayo, binubuksan natin ang ating mga Bible. Pero meron ng mga tao, may mga collection of Bibles sila. 5, 8 Bibles, kinds of Bibles, 10. Pero yun nga, ano ba ang ginagawa o ano yung impact ng Bible sa buhay mo o sa buhay ng taong iyon? At marami sa atin o sa mga tao hindi minsan nabibigyan ng importance ang Bible at hindi nabibigyan ng halaga talaga kasi nga hindi naintindihan yung pinagdaanan, yung journey ng Bible itself. Kaya, although meron sila sa kanila, physical Bible, merong electronic Bible, pero yun nga, hindi kasi naintindihan yung pinagdaanan, yung torture na sinasabi ng Bible itself, kung bakit minsan ay hindi nagiging ganon ka-importante ang ating pag-value dito sa Bible na ito. So, start ko ulit ang share screen. Okay. Pakibasa mo nga. Tatawag ako ng si Ate Ginel. Hindi niyang kabate. Pwede bang pakibasa yung ating nasa screen? Hello po. Nig po ako. Yan. And basahin. Despite your decree, I will not neglect your words. 119 verse 16. Yan. Ang sabi, di ba, I delight in your decrees. I delight in your instruction. I delight in your command. Sabi ng Psalms ni David. And I will not neglect your words. So dalawang word dito ang highlight ko yung delight and neglect. Bakit kaya sinabi ni David delight? Ano ba ibig sabihin ng delight para sa iyo, Ate Banji? Pag sinabing delight, ano po bang ibig sabihin sa iyo? Ano po, bali nagbibigay ng liwanag sa buhay, sa kaisipan, Pastor. Ay, thank you. Very good. Ang ganda po ng inyong sagot. Si Kisha, para sa iyo, Kisha, ano ibig sabihin ng delight? Hindi si Ate Kisha. Balikan natin si Ate Kisha. Si Kuya Rafael, itong Sunday School teacher natin. Kuya Rafael, andiyan ka? Ano yung ibig sabihin ng delight para sa iyo? Walang maling sagot dito ha. Huwag kayong matakot sumagot. Nasa biyahe daw po siya. Nasa biyahe pala siya. So, para kay Kuya Rafael, nasa biyahe siya kaya wala muna siya sagot. So, ano ibig sabihin dito? Delight.
Pag ito ay titignan mo sa original Hebrew, dahil nasa Old Testament, ang sinasabi nito ay parang ini-restrict dito yung baka o yung kambing o yung kalabaw na kahit na walang kinakain, nguya ng nguya. Napansin niyo yun? Pag kayo ay medyo lumaki sa probinsya, sa bukid, wala naman silang kinakain, pero nguya ng nguya, naglalaway sila. Kasi nga, dinanamnam nila yung kanilang kinain habang dinadigest ng kanilang digestive system, kanilang tiyan, yung kanilang kinain. Pero ang pakiramdam nila, nalalasahan pa nila, kaya sila nguyangan ng nguya. Ito yung ibig sabihin ng delight na sinasabi sa original term. Kaya nga, maintindihan natin, ganun din tayo dapat sa Biblia na ito na ninanamnam, hindi lang natin basta kinain, ninanamnam natin. Ano ibig sabihin? Kaya nga si Pastor, lagi pinipilit sa atin, mag-memorize tayo. Hindi lang ng verse, kundi chapters. Hahaba tayo, pag tinawag ko si Ninang Oda, talo tayo yan. Chapters, mag-memorize yan sa Bible. So ganun din nanamnam, hindi mo lang basta dinaanan, hindi mo lang basta binasa, ninanamnam mo at talaga namang ibig sabihin ng neglect. Ano ibig sabihin ng neglect? Si Ate Marga. Ayan, Ate Marga, ano ibig sabihin ng neglect para sa iyo? Neglect, di pinansin. Yan, di ba? Parang tama, di ba? Tama, hindi pinansin. Parang away mag-asawa lang yan eh. Pag nagkatampuhan, di ba? Hindi nagpapansinan, matutulog, magkatalikod. Di ba? Ate Joanne, para sa iyo, ano ibig sabihin ng neglect? Ate Joanne, Bitug. Magandang hapon po. Oo. Pastor, parang hindi mo binigyan ng magandang attention. Ayun, tama. Very good. Parang wala yung iyong isip sa kanya, naririnig mo, pero walang isip, walang attention sa kanya. Tignan natin. Ang neglect, according sa Hebrew, na ang basa ay, kung tama yung pagkabasa ko, shakak. Ang ibig sabihin nito ay to lay aside, to forget, to take for granted. Ito sinasabi niya, ni Ate Joanne, to take for granted or neglect. Nga. So, napakaganda na maintindihan natin na ang salita ng Diyos ay talaga namang nanamnamin natin at hindi lang natin ito na to-take for granted. Kaya nga po, minsan ay talaga namang nakakalungkot. Marami tayong mga Bible sa ating mga bahay na naalikabukan lang, di ba? We took it for granted kasi nga hindi natin alam yung importance ito, yung value nito dahil hindi natin nakita ano yung pinagdaanan niya. Meron isang babae na nabigyan siya ng isang palayo o isang vase dahil binigay lang sa kanya kung saan niya nilalagay at minsan nagsawa na siya, nilagay niya na lang saan? Nilagay niya na lang sa garahe o sa isang bodega. Tapos nung may isang kakilala siya, kamag-anak na nakita yon at may nakitang inscription doon sa vase, ang sabi niya, ipa-appraise mo kaya ito, baka napakamahal nito kasi may inscription. So sabi ng babae, o sige, dadalhin natin sa isang parang pawn shop, di ba? Yung The Pawn Star. Sino The Pawn Star? Yung mga mahalagang bagay dinadala doon, ina-appraise kung magkano. So nung na-appraise yung vase, napakalaking halaga pala nito dahil yung inscription na yon ay inscription ng isang family name na expert sa paggawa ng mga clay pots. Na it was dated na very, very early pa. Kaya nagulat yung babae na ito na nabigyan ng pots na ito na ganun pala kamahal. So anong ginawa niya? Vinal niya na ito, in-store niya ito sa well-secured place. Sabi niya sa mga bata, huwag ilalapit dito, baka mabasag, masasayang ito kasi napakahalaga. So maintindihan natin na na ang Bible ay ganun din. Pag nakita natin yung halaga, yung importansya nito, yung value na ito, ay talaga namang pahalaga natin at bibigyan ito ng isang magandang lugar, hindi lang sa bahay, kundi sa ating buhay. At ang totoo nga ay magagamit natin ito sa mas malalim at mas malawak na pananaw. Kaya nga, minsan na-neglect natin yung ating devotion, yung ating mga Bible reading kasi nga, we don't put value in it mismo sa
Bible. Diba? Hindi natin nabibigyan ng value, kaya nga okay lang na ma-neglect natin yung ating intimacy with the Lord, yung ating mga Bible studies, kasi nga hindi natin binibigay yung value na nararapat dito sa salita na ito ng Diyos. So ngayon pa lang tayo magsisimula. Okay. 1500s to 1400s pabalik. Kasi nga BC, before Christ. Ibig sabihin, 1500 to 1400, bago ipanganak si Kristo, merong ibinigay kay Moses sa Mount Sinai na 10 Commandments. Ano yung 10 Commandments? Ito ay written word of God. Kanyang mismong daliri ang kanyang pinangsulat dito sa piece of stone na ito upang ibigay kay Moses. So technically, ito ang very first written word of God. The 10 Commandments. It was inspired, di ba? Kaya nga po, maintindihan natin, yung Torah, yung the Book of Law, ay nagsimula dito sa 10 Commandments na ito. Na ibinigay kay Moses. So dahil dito, si Moses ay in-inspired ng Holy Spirit to write the Torah or the first 5 books of the Bible, the Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Kaya nga ngayon, pinag-uusapan natin to, pinag-aaralan natin to tuwing Tuesday and Thursday. Ano ba ang nangyari sa mga panahon na iyon? So makikita nyo rito sa ating screen yung material na ginamit ni Moses. Palagay nyo, anong material to para sa inyo? Balat po ng hayop. Ay, ano pala? O nga po. Yun, ano po? Balat ng hayop. Hayop. Very good. Ang mga sinaunang libro na itong Torah na ito, na Pentateuch na ito, ay isinulat sa hayop. Ng balat ng hayop, ng balat ng sheep o ng goat o ng calf, lahat ay dito isinulat maliban sa balat ng baboy. Because yung pig nga is unclean animal para sa kanila. So, maintindihan natin, majority of the Old Testament book was written in leather. Majority. Dahil may mga sinulat the later part sa papyrus. So makita natin dito na napakahalaga na pinipilit na i-preserve itong salita ng Diyos para sa mga susunod na henerasyon. Kaya mapahalag tayo na babasa natin ng maayos ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng Bible, physical Bible that we have now. Pinipreserve yan ng mga nakakita, pinipilit na i-preserve para sa mga susunod na henerasyon. So, nakita natin dito na it was 100 years, di ba? Para makumpleto itong 5 books na ito ng Torah. At kung ito ay susukatin, yung measure mo, yung haba niya, 150 feet long. Ang sabi lang, kailangan mong gumamit ng isang herd na sheep para makumpleto ang Torah o yung 5 law books na ito. Yung isang herd o isang kawan ng sheep para makumpleto ang pagkakasulat sa leather, sa balat ng Torah. So dito pa lang nakikita niyo yung pagka-interest niyo na pinagdaanan ng Bible para lang makita natin ngayon ilang kailangan na sheep, na tupa ang kailangan patayin para may mapakinabangan tayo ngayon na Biblia. In 500 BC o 500 years bago pinanganak si Kristo, nakumpleto ang Old Testament in Hebrew. Bakit Hebrew? Old Testament was written in Hebrew because it was written for only Hebrew nation. Para sa mga Hudyo lamang talaga ang Old Testament book.
Tandaan nyo but the principle can be applied even today. Kaya nga, pag binabasa natin itong Old Testament book, dapat ang iyong mindset ay ikaw ay isang Hudyo para maintindihan mo ano ang kanilang kultura, ano yung kanilang mga tradition, ano yung kanilang mga pinagagawa para mas maintindihan natin ang Old Testament. Hindi po ba? So, na kumpleto ang Old Testament book 500 years bago ipinanganak si Kristo ng 1 AD kasi 1 ayun yung start ng simula ng pagkapananganak ni Kristo. So, alam nyo ba kung gaano ilang taon ang difference ng Book of Isaiah sa pagkabuhay ni Christ? Sino nakakaalam? May prize. Ilang taon ang difference? Nasaan? Ilang taon? Nasaan? Sino makakasagot? Akin na. Ilang taon po ang difference ng mga binabanggit ni Kristo sa pamamagitan ng mga kanyang pakikipag-usap sa mga Pharisees, sa mga scribes, na binabanggit niya yung mga sulat, mga akda ni Isaias. Alam niyo ba kung ilang taon ang difference? Ate Grace, Daisy, Karike, hula nga Ate Gracie. Ilang taon? Sirit na kayo? Ilang taon? 700 years. Yun. Sino yun? Sino yun? 700 years ang difference. Pero makita natin, yung mga prophecy doon ni Isaiah ay talaga namang nangyari kay Kristo. At yun nga, maraming sinulat si Isaiah. Prophet Isaiah patuloy na binabanggit sa New Testament. Okay, tuloy tayo. In 1st century AD, so ibig sabihin yan, more or less ay AD 3. Magsisimula yan more or less technically AD 3 to 100. Okay? The New Testament in Greek was completed and preserved. So parang 100 years bago na kumpleto. Okay? Ang New Testament. Pero bakit ang New Testament nasa Greek? Ang Old Testament nasa Hebrew. Bakit nasa Greek? Because Greek then was the universal language, parang English. Kasi nga, New Testament is for all the people. Kaya yung ibang mga apostles, yung mga ibang writers, malaman nyo na sila ay may mga sekretary. Kasi nga isinulat ito sa Greek, which was the universal language at that time. Katulad ko, kung hindi ako ganun kabihasa sa English, kailangan kong maghanap ng isang magsusulat para sa akin. Ikaw ang author pero meron kang taga-sulat, may taga-transcribe ka na mabihasa sa lengguwahe na iyon para ito ay maisulat. So, Greek is the universal language. Ito ay para sa lahat na. Okay? At makikita rin natin dito na ito ay isinulat sa papyrus na ibig sabihin, di ba, may mga halaman na ito ay kakrush dahil ito ay merong mga strand. Kakrush ito, ida-dry, tapos dito na sila magsusulat. Okay? So all in all, from 500 BC na nakumpleto yung Old Testament to 100 AD, it took 600 years to complete the Old and New Testament. Ganon katagal itong Bible na ito na meron tayo ngayon. 600 years na kumpleto ang Old and New Testament. One book of many books written by more than 40 authors with one story. Anong story? Story of God, His love, His mercy, and His grace for our sins. That how God responded to our sins, di ba? Nang
nangyari at nakumpleto ng 600 years para ngayon maintindihan natin ang kahalagahan ng Biblia na ito. Okay? Nakakasunod po ba kayo? Medyo mabilis? Anong oras na ba? Okay. So, in 367 AD, okay, Bishop Athanasius of Alexandria listed all the books of the New Testament. He suggested na maaari bang ito ang isama natin sa New Testament? Kasi nga, tandaan natin, itong Bible na hawak natin ngayon, 27 books in New Testament, hindi lang yan. Marami pa. There was a letter of Thomas, letter of Philip, there was a Gospel of Mary na matatagpuan natin sa Quran. Pero bakit hindi sinama sa New Testament? Kasi nga hindi naman ito nagpapaliwanag patungkol sa Diyos, hindi nagpapaliwanag sa plano ng kaligtasan, kaya hindi sinama sa New Testament. Yung mga binanggit kong sinasabi kong mga Bible, marami pong books ang sinulat during the New Testament o during panahon ni Kristo. At nga, iba sa kanila ay wala naman talagang pagkakilala kay Kristo. Yung ibang mga author hindi naman inspired kasi nga hindi sila eyewitness of Christ. At yung iba nga hindi naman kilala talaga yung mga apostles. Kaya hindi isinama sa New Testament. But the Old Testament, the 39 books were undisputed. Walang problema. Ito ay tunay na walang tinatawag na nag-contest. Pero dito sa New Testament, pinili lamang kasi nga ito yung mga makakatulong paano makilala si Jesus. Ito ay makakatulong para maintindihan natin ang salvation. So, nag-suggest in 367 AD si Bishop Athanasius of Alexandria kung ano yung mga pwede isama sa Bible na New Testament. Kaya in 393 AD, the Synod of Hippo o the Council of Hippo na nangyari sa Africa, naprobahan ang New Testament na gagamitin for the entire church. Ito na yung sinasabing 27 books of the Bible. Nagkaroon sila ng mga deliberation diyan, nagkaroon sila ng mga arguments diyan, at doon nagkaroon sila ng isang pagkakaisa ng desisyon na ito ang isasama sa New Testament. According doon sa suggestion ni Athanasius. So, officially, na-approve yung 27 books of the New Testament in the Synod of Hippo, the Council, na pinagbitingan sa Africa. That's why, in 500 AD, dahil na-approve na, the Bible was translated in over 500 languages. Grabe, no? May mga may nag-translate na sa iba-ibang lengguwahe o maaring mga dialect din. So makita natin dito na talaga namang bibigyan nila ng value ng Bible, binibigyan nila ng importansya at talaga naman nung naaprubahan na, kanya-kanya silang translate ng Bible. 500 AD. So, 500 AD, that was less 33 AD nung namatay si Kristo. So, 487, di ba? To be exact, that the Bible in 500 languages nagkaroon ito ng achievement because of the hand of God. Pumilos din ang Panginoon. Pumilos ang Diyos para nga nang sa ganun lahat ay ma-encourage according to sa language na naintindihan na. Hindi lang doon sa Greek language, kundi sa maraming language upang nang sa ganun yung ating relationship kay Kristo na pinadala ng Diyos ay maintindihan ng bawat isa. But after that, diba, after a century, the Bible was restricted to only Latin. Kaya kung makikita nyo sa ating screen, Sanctum Eo Christi Evangelium, ibig sabihin the Holy Gospel of Jesus, chapter 2 of Anne, okay? Pinagbawal na yung mga iba-ibang lengguwahe. The Roman Catholic Church or the Catholic Church of Rome ay nag-meeting sila na ang sabi nila,
na isa lang ang magiging official language ng Bible. Ito ay yung Latin. Kaya nga yung Latin Vulgate, di ba, Latin version, ito lang yung valid and official language na kailangan ay ipamahagi at marinig ng mga tao. At pag may iba ng language na lumabas, ang term ko is ang term kong gagamitin is illegal na. Although hindi naman talaga illegal, pero sa panahon noon, 600 AD, ay naging illegal na ang mga iba-ibang lengguwahe. Nasabi ko nga, 500 AD, 500 languages. Pagdating ng 600 AD, only the Latin version ang inalaw ng Catholic Church of Rome na maging official language ng Bible. So, pag ikaw ay nag-disobey, ikaw ay merong katapat na execution. Pag sabi execution, papatayin ka because the Catholic Church of Rome has the authority with the king na magkaroon ng execution sa mga tao hindi sumusunod sa sinasabi ng Pope. Kaya mabigat ang authority ng Pope. Parang hari din. Kaya nga makita natin dito, yung training and education ng mga priests in Latin makes them the sole authority to interpret the Bible. Sila lang. Diba? Yung mga common na tao, yung mga commoner noon, they have to rely on the priests to interpret the Bible para maintindihan lamang ang salita ng Biblia o yung sinasabi dito. But, tandaan natin, there was a corruption at that time. Matindi ang corruption sa Catholic Church ng mga panahon na yon. Matindi ang corruption. Bakit? Kasi nga, bakit isinulat lamang sa Latin at bakit ang mga pari lamang, ang Pope lamang ang binigyan ng sole authority to interpret the Bible kasi nga merong corruption na nangyayari. Ano yung corruption na yon? Ano yung nakikita nyo? Ano ba nakikita nyo sa screen? Pag yung namatay, dinadasal. Anong ibig sabihin? Sila ay nasa purgatorio. Okay? Nasa purgatorio. Ito ay wala sa turo ng Biblia. Pero itinuturo nila sa maraming tao kasi sila lang ang merong authority to interpret the Bible. So nagpasok sila ng mga turo about purgatory and itong sinasabing indulhensya. Ito ay certificate na bibilhin mo upang nang sa ganon ay makapagdasal ka, makapagmisa ka para yung mahal mo sa buhay na nasa purgatory makarating saan? Sa langit. At itong indulhensya na ito, itong indulgence certificate ito, hindi ito ibinebenta saan? Sa harap ng simbahan, ito ibinebenta sa likod. Bakit kaya? Bakit kaya? Na hanggang ngayon ay nangyayari ito, di ba? Pagpupunta kayo saan? Sa mga patay, merong stand doon na puro kamay, tapos iniipit yung mga parang certificate. Mask card. Ayun yun. Yun. Ha? Binebenta ito sa likod, hindi sa harap ng simbahan. So, nagkaroon ng Dark Ages. The year 400 to 1400 AD. Dark Ages. So, 1,000 years ang nagkaroon na kung saan ang mga tao ay talaga namang walang kakayanan na mag-interpret sa Bible, sila ay bumibili, sila ay nagbibigay ng mahalagang kanilang mga pinagkitaan para doon sa paniniwalang iyon na ang kanilang mga masabuhay na namatay ay pwede palang mula sa purgatory ay makarating sa langit. Bakit Dark Ages? Kasi nga walang ibang pwedeng ilabas na version ng Bible o walang ibang translation kundi sa Latin lamang.
nanahimik ang maraming tao, wala silang kaalam-alam, wala silang naiisip paanong pumemali ba o wala. Lahat sila ay sumusunod sa Pope, sumusunod ang mga council sa Papa, at ang mga council na ito, binababa lahat ng sinasabi ng Papa, at dahil doon ay natabunan ang katotohanan na naman ng Bible. So, meron isang tao, okay? So, 400 to 1400 AD. May isang tao na nagpapangalang Columba. Meron siyang secret Bible study o Bible school na ang kanyang mga estudyante ay tinatawag na cultists. Ibig sabihin, a certain strangers. Okay? Itong mga cultists, certain strangers. Hindi sila legal. Nagtatago sila, pinag-aaralan nila yung original Bible na translation na maaaring pwede nilang maintindihan. Okay? So, dahil dito, ang sinasabi nila, magkakaroon ng reformation ang church dahil sa mga nadiskubre nila na ito palang Latin na translation ay maraming siningit na katuruan mula sa original text ng Bible. Kaya sila ay merong secret Bible Society. Pinag-aaralan nila ang Bible sa pamamagitan ng taong ito na si Columba, at doon nila napansin na merong controversy. May kontrobersya ang Bible kasi nga may corruption. Mamaya malalaman nyo kung ano yung corruption. So in 13 AD, John Wycliffe translated the Bible into English. So sa England ito, siya ay isang English scholastic philosopher, theologian, Bible translator, pero pare din siya. Isa siyang seminary professor sa University of Oxford. Diba? Pero ganito yon. Nung nalaman niya, nung tinranslate niya ang Bible into English, siya ay tinawag na heretic ng mga Catholic Church in Rome. Hangal. Siya ay isang hangal. Dahil nga, tinranslate niya, ang mga tao nagkaroon ng nagkaisipan, nagkaroon ng realization, teka muna, bakit iba yung sa English, iba yung sa Latin na sinasabi ng mga pari sa amin? So parang nagkaroon ng maraming katanungan. Mga tao ay nagising sa katotohanan. Kaya nga, itong si Wycliffe na ito, 44 years na siyang patay, nilibing na. Alam niyo ang ginawa sa kanya? Siya ay pinahukay ng Papa, ang kanyang mga buto ay dinurog at itinapon sa dagat. 44 years na siyang patay. Pero hindi na kontento ang simbahang Katolika ng Roma na basta lang siya nakalibing. Siya ay ipinahukay at tinagtad yung kanyang buto at itinapon sa dagat para walang ebidensya. Na nabuhay itong John Wycliffe na ito, na yung mga Bible niya na English na yan, walang katotohanan niya kasi walang nabuhay na John Wycliffe. Ayan yung kanilang mga yung kanilang mga kinokontes para hindi ang mga tao ay manahimik kasi nagkakaroon na ng kaguluhan. Yan, bukong kape. So, etong si John Wycliffe, may disciple to. Kaya tayo magkaroon tayo ng disciple para kapag tayo ay namatay dahil sa pakikipaglaban sa Biblia, meron namang sumunod. Si John Huss. In 1415, John Huss was burned. Bakit? Kasi nga katulad ni Wycliffe, pinagpatuloy niya ang sinimulan ni Wycliffe na pag-translate ng Bible from Latin, hindi sa Latin kasi nga maraming issues ang Latin. Nakahanap sila ng mga early translation at itinranslate nila ito sa English. Okay? English translation na napaka
contrary sa Latin na language. So, si Wycliffe ay sinunog. At alam nyo ba, anong ginamit na panggatong kay John Huss pala? Si John Huss sinunog. Ito ay sinasabing burning at the stake. Nasa poste siya. Yan, nakikita nyo, nakatali. Kanyang mga kamay, kanyang katawan, nakatali. At alam nyo ba kung ano yung pinangsunog kay John Huss? Tignan nyo yung drawing sa baba. Itong taong to, yung pinaka malapit na tao na may hawak. Ano yung hawak niya kung nakikita nyo? Sa book? Bible. The Bible na translate na sa English ni John Wycliffe ay siyang ginamit para siya ay sunugin. Ginawang gatong ang Bible na ito. So sabi ni John Huss nung siya ay sinusunod, ang kanyang last words, in 100 years, God will raise a man na walang makakapag-stop for reformation. Sabi niya, parang prophetic eh. Sa 100 taon, lilipas ang 100 taon, merong isang tao na ipadadala ang Diyos para mag-umpisa ng reformation. Nakinig kaya ang Diyos kay John Huss? Kaya nga, 1415, after 112 years, merong isang Martin Luther na isang professor ng theology, isang pari din, nagpasimula ng Reformation. Siya ay may isinulat na libro ng pangalan, The Disputation on the Power and Efficacy of Indulgences. Bakit? Bakit ito na isulat ni Martin Luther na siya isang German, Kasi nung siya nagtuturo, ang kanyang subject ay Romans, the Book of Romans. So nabasa niya yung Book of Romans. Ang sabi niya, naintindihan niya that we are justified by faith, not by works. Nabasa niya. So ano nangyari? So para sa itong mga indulgences na ito na ibinebenta, ang sabi nila, ito raw ay para sa improvement ng St. Peter Basilica na nasa Rome. Pinapaganda ng indulgences o yung bayad doon o yung kita doon ang buhay ng mga pare at ng mga papa na nakatira sa St. Basilica in Rome. Kaya nagalit siya. Nagprint siya ng 95 thesis na puro tanong na kailangan sagutin ng mga papa at ng mga priest patungkol sa kanyang natuklasan. 95 thesis, pinrint ito. At ito ay isa-isa niyang pinako sa pintuan ng simbahan. Pinako niya ito. Bakit merong ganitong paniniwala na ibinababa sa mga tao na wala sa Biblia? Na tayo pala ay manampalataya lamang ay tayo ay maliligtas. Bakit kailangan bumili tayo ng mga indulhensya na ito para nang sa ganon ang sinasabing mahal natin sa buhay na nasa purgatorio ay makarating sa langit? Nasaan ang purgatorio? Wala siyang nabasa. Kaya nga po, the 95 thesis of Martin Luther, tinawag niyang mga istorya na ito ay the knock that was heard all over the world. Kasi nga isa-isa yon pinupukpok sa pintuan ng simbahan. Sa lakas ng pukpok, narinig ng maraming mundo, maraming bansa sa buong mundo. At dito nagsimula in the year 1500s ang
reformation ng church. Siya rin ay tinawag na heretic, hangal. Dahil sa pagbubulgad ito na ginawa niya. Kaya siya rin ay pinatay. Dahil siya ay naglimbag ng Biblia in German language sa pamamagitan ng Gutenberg Printing Press. Itong ginagawa ni Martin Luther, nakatambay to doon sa printing press. Okay? Dahil bawal pa nga mag-translate ng Bible in any other language maliban sa Latin, sinisimplihan niya yung kanyang translation na ma-publish ito, ma-print ito, tumatambay siya ron. Sa bawat pag-print sa Gutenberg Printing Press ng mga written materials, ng mga dyaryo, sinisingit niya yung kanyang ginawang German language translation ng Bible. Pero tandaan natin, hindi rin ganun kadali ipamahagi kasi napakamahal, nagbabayad siya. Baka nga mas mahal pa kasi nga hindi inaalaw. Dahil alam nila na ito ay isang illegal sa Catholic Church na mag-imprenta ka ng ibang lingwahe ng Biblia. Kaya nga tayo nabubuhay sa dalawang generation, the generation, the Gutenberg Printing Press na until now. Pero ngayon hindi na dahil Google na tayo, di ba? Hindi na kailangan ng print, kailangan na ng electronic copy na. Tayo ngayon ay nasa Google generation. Di po ba? So, makita natin na maraming tawang nagsakripisyo para sa Biblia na ngayon ay hawak-hawak natin. Ang sabi ni Martin Luther, nung siya ay in-execute, here I stand, sabi niya, God help me, I can do no other. Wala na akong magagawa, Lord. Ito lang ang kaya kong gawin. Tulungan mo ako. Kaya makita natin na kumilos ang Diyos sa pamamagitan ni John Colet. Sino si John Colet? He was the Dean of St. Paul Cathedral in London. Tinatranslate niya ang Bible into English pero hindi para i-distribute. Ito ay tinanslate niya in English para sa kanyang mga estudyante sa Oxford. Okay? Kasi di ba parang dito, yung mga school natin, UST, di ba? Yung mga San Beda, mga Catholic school, meron niyang mga may mga simbahan din yan. So itong si John Colet, isa siyang din, at sa kakulitan niya, okay, one time, nag-preach siya dito sa katedral na ito. At maraming tao ang pumunta, 20,000 hanggang labas, punong-puno. They are excited to hear the Word of God na pinipreach in English language. Kasi nga, tandaan natin, ito ay nasa England, nasa London. At tandaan nyo, marami sa inyo, yung mga lolo nyo, inabutan pa nila na ang misa rito, maski sa atin, nasa Latin. Ewan ko si Pinong Emil, kung naabutan niya, na Latin ang misa, binabasa, Latin, mula umpisa hanggang matapos. Naabutan mo yon ng Emil? Ikaw pinakabata dito eh. Hindi. Si Pastora Tita raw, nakapagbisa ito. Ayun, di po ba? Maski rito sa Pilipinas, umabot yun na ang misa ay nasa Latin. Kaya nung ito na si John Colet, na sinabi din ng pagkakataong i-preach ang Bible in English, 20,000 ang pumuno dito sa London Cathedral na ito, sa Oxford. Hanggang ngayon, buhay pa ito, itong London Cathedral na ito. Kasi ito ay naging parang pinupunta ng mga tourist spot. But ang nakakalungkot, may nagpipreach dito, itong Bible na natin ngayon, ang nakakalungkot, 200 na lang pumupunta. At kalahati doon, mga tourist na lang. Magpapapicture, titignan lang kasi may history eh. May history itong katedral na ito.
So magpapapicture lang, alis, hindi talaga nakikinig na ng salita ng Diyos. Pero noon, grabe, punong-puno, 20,000. Dahil excited sila mapakinggan ang Biblia na pinipreach sa English. So, in 1526, yan, William Tyndale. Kung yung mga Bible nyo sa gilid, nakikita nyo ako, yung, yan. May mababasa kayong Tyndale, yung iba dyan, mga Bible nyo, may Tyndale sa gilid ng mga Bible nyo, Tyndale. William Tyndale printed the first English Bible. Okay? He was an English scholar who first translated the Bible into English from original Greek, the New Testament, okay? And Hebrew text, the Old Testament. But he was also buried alive in a small town in Belgium in 1536. Siya lang yung naglakas loob na i-print ang Bible in original Greek and Hebrew language. So, makita natin dito, he was strangled and burned as punishment for printing, distributing, and promoting the Bible. Pero matutuwa ka kasi bakit? Ang dami niyang pinrint na Bible. Pero ang bumibili, yung hari. At yung hari, ang inuutusan niya yung kanyang mga lords para sunugin ang Bible. Pero si William Tyndale, patuloy siya nagpiprint ng Bible. He doesn't care kung ito ay sinusunog at ito ay pinapakyaw ng pare. Kumikita ako rito, dahil kumikita ako, patuloy ako magpiprint ng Bible. Dahil sa mga pinrint ko, kahit ito ay pinapakyaw, may nakakalusot, sabi niya. May makakalusot dito para sa mga tao talaga na gustong-gustong magkaroon ng Bible. At alam niyo ba yung mga Bible ng panahon noon? Sa mga simbahan, ito ay kinakandado, nilalak, kinakadena. Kasi nga napakamahal pa noon ng printing. Mahal pa. So ikakadena yan kasi ang Bible ninanakaw. Ang mga tao gustong-gustong magkaroon ng English Bible, ninanakaw nila yan. So ang gagawin, kinakadena, binubutasan ng Bible, lalagyan ng kadena para hindi manakaw. Ganon sila passionate na magkaroon ng kanilang mga English Bible. Kaya to si Tyndale ay sinusunog din, burn at the stake. Kaya nga babalikan ko kayo, sabi ko kanina, bakit kailangan yung isang sino yon na patay na patay na, hinukay pa, dinurog yung kanyang buto, tapos si John Huss sinunog, ito nga si Tyndale sinunog din. Kasi nga ganito. Wycliffe. Si Wycliffe. Pag ganito, pag ako ay meron ng kuko ni Rizal, halimbawa, may kuko ni Rizal. Uy, tapos may mga witness na talagang si Rizal yun. At papagkalat ko sa plaza, ito yung kuko ni Rizal. So ibig sabihin, may nabuhay talagang Rizal na nakipaglaban-laban sa Kastila. So ganun, kailangan sunugin para wala kang relic. DNA. Walang DNA, pati. Na nagpapatunay na merong nabuhay ng mga taong ito na yung mga hawak-hawak ng Biblia, wala yan. Peki yan. Wala namang taong nabuhay na ganyan. Kaya sinusunog para walang ebidensya na ikaw ay nabuhay. Para pasinungalingan ng Catholic Church of Rome na hindi ka nag-exist. At yun nga, ang ginamit sa kanya rin na panggatong kay Tyndale is yung mga Bible na piniprint niya. Kaya ang sabi niya, yung kanyang O Lord, open, di ba? Open the eyes. Ano ba ito? Ba't ko makita? Yan. O Lord, open the King of England's eyes, sabi niya. Kasi nga, itong hari at itong simbahan ay magkasama. Walang separation. Magkasama sila. Kaya nga, malalakas ang loob ng mga pope noon. Dahil bakit nila ang hari? O Lord, sabi niya, open the King of England's eyes. William Tyndale. Kaya nga, after in the year 1539 AD,
King Henry VIII allowed the printing of the Bible and funded it. Grabe, no? Talagang ang Lord hindi natutulog, makapangyarihan siya. Although, pag-aaralan natin niya sa mga susunod na panahon, si King Henry, mali ang kanyang motibo. Kasi siya ay humiwalay sa simbahan dahil humingi siya ng divorce. Walang katuruan na divorce. Dahil hindi siya pinagbigyan ng Papa, ang ginawa niya, humiwalay siya sa simbahan, si King Henry VIII, at siya ay nag-print na ng Bible at siya na mismo ang namuhunan at walang pumunta sa kanyang simbahan kasi siya ang hari. Siya ang hari. At dahil doon, lumaganap ang English Bible. So, I delight in your decrees. I will not neglect your word because makapangyarihan ang iyong mga salita, Lord. Ayoko itong mawala sa buhay ko. Iingatan ko ito. Ang daming taong nagsakripisyo para rito. Ang daming tao ang kinontes ng Biblia para hindi mag-exist. Huminto na dahil nagkaroon ng dark age. And yet, marami sa atin patuloy na hindi binibigyan ng halaga. Marami sa atin ang patuloy na hindi nagbibigay ng importansya dahil hindi naintindihan ang pinagdaanan ng ating Bible. Kaya mga kapatid, meron ako ritong 3 materials, the books of the Bible at a glance. Ito yung 1 page kada book of Bible para meron kang makitang magamit na reference. Meron na kung isa pang material na blueprint, New Testament. Ito yung outline of every book. Meron din Old Testament. Dahil nagbigay ka ng oras mo ngayon at alam ko sa mga susunod na linggo ay magbibigay ka ng oras, may ibibigay ang Diyos sa inyo niyan. Bibigyan kayo ng Diyos ng itong mga materials na ito, pero nga electronic copy, kayo na ang bahala kung gusto niyo i-print ito at ilagay sa clear book o kung gusto niyo naman i-download niyo na sa inyong mga gadget at ito ay malaking bagay upang sa inyong pag-aaral ng salita ng Diyos, sa inyong pag-lead sa small group, sa inyong mga ministry, sa pagtuturo ng mga bata ay mas maiintindihan niyo ang sinasabi na Biblia. Ito ba, nung panahon ba nito, peaceful o may gera? Nung panahon ba nito, ano ba ang nararamdaman nitong author na ito? Kailan ba ito sinulat? Kaya nga po, napakahalaga na maintindihan natin na hindi lang yung mystery ng Bible, ano talaga yung nilalaman ito. Kaya nga po, gusto kong pasalamatan kayo. Medyo brief lang ito kasi talagang mahaba ito. At medyo sumobra na ako ng ilang minuto, pero yun nga, available naman ito. Itong sinare ko sa inyo sa internet. Pero ganun pa man, makita natin maraming tao ang nagsakripisyo at yun nga, at pinilit na itago, pinilit na sirain ang katotohanan dahil sa mga aral at turo na gustong kumita ang mga naunang kapangyarihan, pero hindi ito dalaw ng Diyos kasi nga tunay na siya ay makapangyarihan at ang katotohanan lamang ang tunay na magpapalaya sa bawat isa sa atin. Kaya nga po, ako ay nagpapasalamat na ngayon ko lang din na-appreciate ang Bible, mga kapatid. Dahil sa nakita kong pinagdaanan nito. Ngayon ko lang. Dati, wala eh. Pero ngayon ko lang na-appreciate kasi maraming tao ang nagsakripisyo upang makarating sa atin yung magandang balita na ito. At patuloy tayong magsaliksik. Yun nga, at tuturuan ko rin kayo paano nyo makita in real Hebrew translation sa ating 3rd week sa 28. Paano natin makikita, di ba? Tinuro ko kanina yung delight and tawag dito, yung word natin na para makita natin Hebrew or Greek na pagkakasabi para mas
lalo natin makita na mas malawak at maintindihan yung neglect, di ba? So, ganun. Tuturuan ko kayo, available yan, kahit na hindi na kayo bumili ng mga tawag dito, reference book, kasi available naman sa internet, yan din ang ginagamit ko, mga lexicon. So, pwede kayo sa internet at pag tinype nyo yung isang verse, word by word, in Greek or in Hebrew, kung iyan ay Old Testament, Old New Testament, lalabas at makikita nyo ano talaga ang meaning nito sa in real term sa English. So mas lalo natin maiintindihan ang Biblia. Kaya pag-aaralan natin paano tayo magiging effective. Ha? Ngayon, okay yan, walang problema, walang mali sa ginagawa nyo. Tama lahat yung ginagawa nyo, walang mali. Pero nga, merong i-reveal ang Diyos sa bawat isa atin na mas malalim. Kasi nga, tandaan natin, pag tayo ay pupunta sa beach, ang sarap sa ibabaw ng dagat, nakakalangoy tayo, pero habang lumalalim, sumisisid, mas nakikita natin yung ganda ng dagat, mas na-explore natin yung ganda ng kalaliman ng dagat. Ganun po ang Biblia. I-explore natin siya ng mas malalim. Pero yun nga, hindi po ako expert dito. Sama-sama tayong mag-aaral, sama-sama tayong matututo, walang maiiwan, at alam ko ang Panginoong Diyos ay isa sa ating lahat para yun nga, maganda yun walang naiiwan sa atin habang tayo ay nagsasaliksik, tayo ay kumikilala sa ating Panginoon Diyos, sa kanyang kapangyarihan na magmahal, sa kanyang kapangyarihan na magpatawad, sa kanyang kapangyarihan na i-cover lahat tayo. Kaya nga po, bibigyan ko kayo ng assignment, siyempre. Di ba? May assignment. Dahil ang topic natin next week is about the reliability of the Bible. Ang assignment ganito. Paano nyo i-define ang Bible o i-defend ang Bible bilang book of authority sa faith sa isang taong hindi naniniwala sa Bible. Okay? May kakilala ka na, hindi naniniwala sa Bible at tinanong ka, ano ang Bible? So, hindi mo pwede gamitin ang naghang yata ako. Okay? Narinig nyo pa ako? Yes, yes. Yan. Hindi natin gagamitin yung katulad kanina na binasa natin na two-edged sword kasi nga kung di naman siya niniwala sa Bible, paano natin siya mapapaniwala na ang Bible ay sole authority when it comes sa truth, when it comes sa faith, when it comes sa Diyos. Kaya walang kung ano lang maisip mo at i-share natin sa Sunday. Share natin sa Sunday para paano ba natin talaga may papaliwanag na itong Biblia na ito, napaka-reliable niya. At mapaniwala yung taong ito, katulad nga nung pinag-aralan natin sa apologetics na tayo ay magpapalakas ng kapatid sa faith at tayo ay magwiwin ng mga tao na hindi naniniwala sa Diyos. Kaya ka nag-aaral ng apologetics. Kaya po tayo nag-aaral nito, hindi para lang tumalino, kundi magbago tayo, ang ating buhay ay mabago upang tayo maging effective sa pagdi-disciple natin sa mga taong pagkakatiwala ng Lord at higit sa lahat, makilala natin ang ating Panginoong Diyos sa mas malalim na pamamaraan upang nang sa ganon ay talaga namang mas mahalin natin siya, ang kanyang mga salita, mas mahalin natin ang ating kapwa. So yun lang po, kung may tanong kayo, hindi ko sasagutin yan, si Pastor ang sasagot para sa inyo. May tanong? May tanong, sabi niya, darating po ba tayo kay King James Version? Ayan, ayan. Bakit may King James Version? Ay, hindi ko na post na Ayan. Kasama yan sa mga pag-uusapan natin sa mga susunod na panahon. Bakit magkaroon ng mga iba-ibang version ng Bible? At ano ba yung mga reliable na version? Ano ba yung mga... kasi nga, lahat yan, salita ng Diyos yan walang mali dyan. Kaya lang nga,
Katulad ko, pag ako'y nag-aaral, gumagamit ako ng New King James Version, gumagamit ako ng ESV and ASB pag ako nag-aaral. Pero pag gusto ko ng medyo sa small group, pwede mong gamitin, lalo na yung bagong labas ngayon na version, yung New Testament Pinoy version. Pag nakabasa ka ng New Testament Pinoy version, ang ganda, especially sa mga kabataan. Tandaan po natin, itong mga Bible ngayon, tinanggal na rito yung mga hindi naman talaga kailangan, na hindi makakapag-bigay ng linaw sa kaligtasan. Kaya whatever version it is, okay po yan. Okay po yan. Okay po yan mga Bible na yan. May tanong pa po kayo? Andali, tingnan ko sa chat. Dami na palang ano. Ayan. Si Ninang Oda, alam na ba ni Ninang Oda sa buti? Talaga na si Ninang Oda. Oh. Nag-aral din yun eh. Ninang Oda. O sige, tanong, TM. Ako pa tanong. Kasi ano daw yung, sabi niyo po lahat ng version ng Bible, diba, salita ng Diyos na. So kaya okay po lahat. Paano po yung sa Catholic? Meron silang additional book eh. Meron, di ba po? Apocrypha. Yun, di ba? Sa Apocrypha doon mababasa ang purgatory. Kaya nila nilagay yun. Sige. Signin ko yan. Makikita ko sa inyo anong chapter, anong verse sa Quran ang sinasabi bakit nagkaroon ng purgatory na ewan ko naman. Ang totoo, ganito po yan. Merong book sa katulad na sinabi ko, may mga libro sa Bible na hindi sinama kasi hindi inspired. Oo nga po. Sila ay pwede, kung gusto mong magbasa ng history, pwede silang pwede mo silang basahin, pero hindi sila tutungo sa sinasabing kaligtasan, hindi sila tutungo sa sinasabing pagiging Diyos ni Jesus. Pero kung babasahin mo as part ng gusto mong matuto, historical background, pwede mong basahin. Pwede mong basahin. So, meron mga Bible. Kaya nga, tinawag din silang tawag dito. Apocrypha book kasi alam ko sinulat din yan ng mga tao noon. Okay? Pero hindi sila inspired. Wala silang connection sa pagka-Diyos o walang connection sa Diyos at walang connection sa kaligtasan. Ano po, ano kaya yung book na yun ng Catholic, yung Bible Catholic version kaya hindi po kaya iba dun deleted or nila kasi like di ba may pinopost sila sa mga simbahan like sa amin meron yung parang yung Holy Book, yung Ten Commandments. Ano nila yung wala din yung idolize yung pag-aano ng mga idols. Oo, wala puro at inati po nila yung covet thy wife and covet thy neighbor's possession. Oo nga po, wala nga. Pinaghiwalay nila yun kasi tinanggal nila yung do not make image, di ba, ng made of ano. Paano mo po yun i-explain sa Catholic, yung Katoliko? Ayan. Ganun parang hirap, ano? Ganito po yan. Isa sa reliability ng Bible, ang sabi ni Spurgeon, hindi mo kailangan ipagtanggol ang leon. Hayaan mo ang leon ipagtanggol sarili niya. Lalim Sabi ni Spurgeon, hindi mo kailangan ipagtanggol, kaya ipagtanggol ng leon ang sarili niya. So, ibigay mo yung Bible, ipabasa mo yung Bible sa kanya. Ngayon nga, katulad sa apologetics, ang habol natin, yung salvation ng tao, ang habol natin, yung relationship ng tao because Jesus is relational. Hindi tayo makikipag-away, makipag-argumento para manalo sa diskusyon, kundi tayo nagpapaliwanag at wini-win natin sila sa Lord. May tanong ako. Salamat po. Ayoko nga. Hindi kasi time na.
No, isa lang. Kasi sa dami ngayon na edition, mga sinasabing NIV, English version, nagkakaroon, humihingi pa sila ng authority para roon sa pinakang original na copy ng Bible para magpa-print out o maggagawa ng another version. Yun lang ang tanong ko. Kaya po pinreserve, patuloy na pinreserve yung mga nakuha nating mga scrolls. Okay? At yun nga po, patuloy din na talagang merong